may mga ganun bang na-challenge ba kayo doon at paano nyo ginawa na paiksiin yung malawak na topic, Correct. detalye? Yes. Actually, as host, di ba, minsan ikinakat na namin yan. Yan. Kinakat na natin. At konting ibabanter mo na lang konti yan. Para yun na yung pinakasagot natin. So, nagsimula sa ka-taxpayer. Anong taon ito, kapartner Randy, kapartner Chris? 2015. 2015. 2015. Minus 2025. 10 years. 10 years na! Grabe! Calculator natin. Maraming mga taxpayer ang gustong-gustong makinig sa atin. Ang problema, wala silang radyo. Yan, oo nga. Ayun. Kaso internet meron. Sa internet meron. Yun na nga, isa pang challenge din. Kasi may mga bahay na ngayon, wala ng radio. Kapartner Randy, At kapartner AM. Chris. Oo, AM. FM, meron. Kaya lang may mga radio FM lang ata eh. Hanggang sa dumating na itong may Facebook Live. Ito Doon na so, may Facebook. nagka-Facebook Live. So, inere na kayo na may video na. Yes. Starting February 1. Yun. February 1 naman yun. Tapos nagtapos siya ng ng before pandemic. Nung March 15, nahinto yung Facebook Live dahil nag-pandemic. Yan talaga yung pinaka-advocacy natin nung Yes. una. Yung tungkol sa tax. Ipaliwanag sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood na yung in layman's term, Yeah, oo. yung tax na yan. Sabi mo nakaka-nosebleed nga, di ba? Tapos lead tayo doon. Imagine mo, dyan kami nagsimula. Yan yung mga pictures na namiss ko Ano tuloy. pa kami dyan? Namiss ko tuloy. Pwede pa ako Mga dyan. pictures. At saka parang medyo nakukupas na rin yung pictures. Oo nga. Bakit ganyan? Halatang matagal na nga. 10 years ago na 10 ata. years. Oh, ang laki Actually, ng pagbabago. yan yung first episode namin. Ayan. At January 12, kundi ako nakakamit. January... Letter of authority yan. Palakpakan muna tayo dyan. Uy, nagulat ba kayo? Ako nagbumungad sa inyo. Pasensya na kayo, ha? Hindi si Sir Randy bumungad sa inyo. Magandang gabi po. Welcome po sa programang Business Natin To. Ako po si Manuel Recuenco at may mga guest po ako ngayon. Pero ganun pa man kasi special pong araw na to, January 1, 2026. Isa pong mapagpalang ano po sa inyo, araw. At tayo po ay ngayon ay mag-uusapan natin ang tungkol sa programa. Nandito, ladies and gentlemen, happy holiday sa inyo, Sir Randy, kapartner Chris. Magandang gabi, partner Manuel. Ayun. Naku, medyo ako dito eh. Naninibago. Dito ka kasi dapat eh. Correct. Parang nakakaba dyan. Oo, nakakaba. Ikaw yung tatanungin. Naka-hot seat kayo. Na-hot Kapartner seat, Randy, no? kapartner Chris. Parang sa sentensyahan, ano? Yes. At least ikaw, sanay ka na dyan. Ito yung pwesto ko. Pwesto mo talaga. Oo. Anyway, okay lang yan. But sa mga nakikinig po at nanonood ngayong sa business natin to, magandang gabi po at Happy New Year sa inyong lahat. Ayun. At syempre, ngayong January 1, 2026, marami tayong pag-uusapan. Oo nga. Actually, hindi tayo usap yung mga episodes natin Yan. kasi nag-break lang tayo konti. But this ngayong January 1, go na tayo. Ayan, go na tayo. Di ba, kapartner Chris? Grabe, no? Ang bilis ng isang taon. Ito, another year. Kailan lang. So, ayun, gusto ko munang i-greet yung ating mga followers tuloy. Yes, mga siyempre. viewers. Ayan, yung mga nakikinig sa radio, yung sumusubaybay lalo sa akin daw. Marami daw sumusubaybay sa Facebook. Wow! Ayun. Kasi sa radyo, hindi daw masyado sila. So, mas sila sa Facebook. Ayan. Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, Yes. Maraming Opo. nanonood sa atin. Oo, kasi yun ay page na rin mismo, channel na rin mismo yun ng UNTV. Kaya Ayun. puntahan niyo po sa YouTube, UNTV News and Rescue, kapartner Chris. Ayun. Yes. Siguro naman ay yung mga viewers natin ay nasasanay na sila na tatlo na po ang kasama dito sa programa dahil bilang unang araw ng taong 2026, special pang episode natin ngayong gabi. At sabi ko nga ako muna nandito sa may anchor chair. At syempre, ay nakakabati na si kapartner Randy, si kapartner Chris,
ay simulan natin tungkol sa programa. Eto, magandang pag-usapan na. Kasalukuyan kasi tayo ay business natin to na eh. Yes. So nagsimula ito sa isang programa na patungkol sa tax, kapartner Randy at kapartner Chris. Purely tax lang Tax tayo lang noon. talaga. Purely Oo. tax. Kasi nga nakikinig ako sa inyo, talaga nosebleed na nosebleed talaga ako. Sabi ko, kasi minsan, ako kasi magbabayad ako eh. May mga ano nga yung tawag, ITR ba yun? Yes, oo. Annual income tax. Ito, may ganun ako. May tatanungin pa akong mga accountant namin sa office para explain. So, nung kami nag-uusap, nakaka-nosebleed, pero nagagawa niyong layman's term yung mga terminology. Correct. Diba? Oo. Actually, partner Manuel, no, yan talaga yung pinaka-advocacy natin nung Yes. una. Yung tungkol sa tax. Ipaliwanag sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood na yung in layman's term, Yeah, oo. yung tax na yan. Sabi mo, nakaka-nosebleed nga, di ba? Nosebleed tayo doon. Imagine mo, dyan kami nagsimula. Yan yung mga pictures na na-miss ko Ano tuloy. pa kami dyan? Na-miss ko tuloy. Peti pa ako Mga dyan. pictures. At saka parang medyo nakukupas na rin yung pictures. Oo nga. Bakit ganyan? Halatang matagal na nga. 10 years ago na 10 ata. years. Oh, ang laki ng Actually, pagbabago. yan yung first episode namin. Ayan. January 12, kung di ako nakakamali. January, Letter of authority yan, kapag Letter of Randy. authority ang ano natin. At kasama natin si partner Katax Divine. Ayun. At si Sir ATM kasama, syempre. Oo. At yung ito program ito kapartner Randy, si Ma'am Divine nandun pa. Yes, Kasama siya pa yung rin. pinaka-main host that okay. time. Ako, kasi nag-ano lang kami, partner Manuel, Oo. nagtawag kasi Sir ETM ng seminar sa amin that time. Sa UP pa yun, Sa UP, partner, kung di ako no? nagkakamali, sa UP. Kasama si Sir Noy, tama ba ako? Yes, yes. Oo, si Sir Noy. Kasama namin siya. So, pinag-usapan regarding dito sa sa program na to. Ang nag-oo lang sa amin, dadalawa lang. Sino po? Si Chris at ako. Paano? Curious ako doon. Paano? Sa isang event, nag-invite ng pwedeng mag-host ng Yes. program, Yes. ng radio And program. actually, hindi nga hindi hosting ang sinabi sa amin. If segment producer lang. Yung nagtagabigay lang ng script. Topic. 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 Oo. Yung ganun lang. Parang may host talaga na kukunin yung UNTV, yung radio. At kayo, parang mabibigay po kayo ng mga topics. Yes. Kasi Yes. kailangan, nosebleed nga yung Parang kami lang mahirap. yung nagre-research that time eh. Kami Oo. pa yung sinasabayan pa namin ni Randy yun eh. That time eh, deadline ng VAT. Naku, nag-o-offline pa yung system ng EFPS. Ito, pag nag-offline yung EFPS, gagawa kami ng script. Si Randy, halimbawa, naka-assign siya ngayon. Wow. Then next Thursday naman, ako. Naku, minsan. Producer kayo talaga, parang palit-palitan kayo. Yes, oo. Galing. So research kami, Research kanya-kanya din. kami ng research. At itong partner Manuel, anong oras yung pinag-uusapan natin? Ayan, anong oras 2 ba yan? a.m. 2 a.m. 2 a.m. lang naman. Yan yung mga oras na ito, tulog na pero nagtatrabaho pa sila. Hindi, yun yung tipong gigising ka. Uy, gumawa ka na ng script. Kasi kailangan mong ipasa ng as early as 6 in the morning. And then, babasahin pa namin, aaralin pa namin, paano namin i-deliver yung topic. Tapos on itatagalog air. pa namin. Itatagalog pa Tagalog. Kasi namin. English pala yung research. Oo. Paano kayo po ang host na or may Hindi pa host noon pa? that time. Si Miss Divine. Si Miss Isa pa lang po. Si Isa Miss pa lang. Divine. Ang nangyari kasi, partner Manuel kasi, that time, naging busy si Miss Miss Divine. Divine, oh. So, ang nangyari, paminsan-minsan ako na yung nagiging host. Ako na yung co-host. Siya ni co-host. Natuluyan tuloy. Sila na yung mga host ngayon ng programa. Pero nung time na yon ay ka-taxpayer pa lang. Yes. Bakit? Sino nag-isip nung title na ka-taxpayer? Ang ka-taxpayer, ka-taxpayer ako. Ang ka-taxpayer ako nagsimula ang nag-isip niya si Sir ETM. Siya yan talaga. So,
kami ano lang talaga, kinuha lang talaga. Patagakuha lang ng segment. Basta ako nag-yes, hindi ko alam kung ano yung pinasok ko. Actually, yung first episode namin na yan, Oo. wala kaming alam. Ganun ba yun? Wala Hindi natin alam na nasa 4 na sulok tayo ng studio, na nakaano tayo yung... Naka-live. Oo, Oo, hindi kasi- namin alam. Tapos nagulat na lang kami ang tatanungin. Parang nandyan si Miss Divine. At nandito na kami. Ang usapan kasi namin, Kapart Manuel, hindi kami ang tatanungin. Si Sir ETM. Ayun. O, siya yung magbibigay ng na Kayo po, nandun lang para support. support. Support Parang lang. co-host, gano'n. Co-host support. Ganon. O, kaya lang, tinatanong na kayo. Tinatanong na kami. Hanggang na-develop na tayo. No? Yes. Umabot na Tapos tayo din nagdi-discuss. But ano lang yun, Partner Grabe, Manuel? no? It's only 30 minutes. Mabilis lang pala yung 30 minutes, program. kaya saglit lang yun. Oo, 6:30 to 7 lang yun. So, mabilisan lang. Konting kwentuhan lang. Oo. Ayun na, tapos na. So, talaga yung topic, halimbawa, ngayon kasi 1 hour time, ang daming segment eh. Oo. So, dapat dun sa ka-taxpayer ako, mabilisan lang ang banat ng mga topic. Yeah. Mabilis Kulang lang nga eh. dun. Kulang na kulang. Kulang yung 30 minutes doon sa topic. Yung pala yun. Nung naging 1 oras tayo ka-partner Randy, kulang pa rin. Ayan. Bakit nag-decide ng producer na gawing 1 hour yung Ay, ka-taxpayer yun nga. ako? Kulang kasi. Okay. Nagkukulang kasi. Imagine mo, ginagawan tatlong episode yung isang topic kasi that time. Tsaka marami din nag-request na Wow. may mga tumatawag pa dun ka-partner Randy, 'di ba? May mga listener tayo na magtatanong sila sa set. Kapos na kapos yung oras namin na 30 minutes. So from 30 minutes naging 1 oras kasi nga isang topic lang. What if ang topic ko that time is letter of authority? Gaano kahaba yung explanation, yung palang introduction? Kulang na kulang ng 1 oras. Kukwento pa kami ni Randy kung anong nangyari sa amin sa BIR, anong nangyari dun sa tax case ng client. Halimbawa, nasabpi na siya. So, nag-share kami, natututo naman yung mga listeners. Ang problema, may tatawag na related dun sa topic na kulang yung oras Para namin. sagutin lang yung Yes. isang Yes. tanong. Yes. Oo. Ganun kalawak, ha? Yes. Ganun Minsan kalawak. almost 20 to 30 minutes yung pagsagot pa lang dun Isang tanong lang Isang yun. tanong lang dun sa listener natin. Naging challenge ba yun na dapat mapaiksi namin ang sagot na malinaw doon sa tatanong at sa listeners? Kasi meron kasing kailangan pa i-summarize yung sagot nyo kasi mabilis lang ang oras natin sa programa eh. Pag sila kausap ko po sa mga nakanonood, talaga mag-ingat ka sa numbers. Kasi sila ay kasama nila sa buong buhay nila ang numero, no? But konting nung 2017 kasi December, nag na sila yung producer. Nagpaalam. December yan. Okay. Oo, yan ang dyan. 2017, kapartner? December 2017 nagpaalam sila. Oo. So, in-air muna sila ng kinausap kami ng January that time. Tapos, nag-start ang tax service ng Feb 1. Feb 1 na. Yun na yung tax service. Yes, Tax tax service. service na Nag-iba na po yung producer ng program. Kami na yun. Kami na Kayo na yun. talaga. Yes. Ngayon, paano inilipat sa inyo ang kapangyarihan? I mean, paano ang usapan nun? Naglagay ng May magic wand. Magic Magic one. Oo. Ang nangyari nun, kinausap pati si BPJ. Kinausap din kami okay. regarding sa program, tapos inayos yung OBB, Yeah, OBB. Ginawa ng bagong OBB, ginawa ng CBB, yung mga tipong ganon. Actually, tinanong tayo kung kung gusto nating ituloy Yes. yung program. Kasi, ka-partner Manuel, that time, ang dami nung mga listeners na sinasabi nila, very daw yung aming program. Talagang maraming mga taxpayers na nakikinig, na gustong-gusto nila yung aming show. Hindi natin ina-expect yun, ka-partner Randy, na gano'n na pala nakakatulong sa mga viewers, sa mga listeners, yung ating programa. Kasi wala pang tax program
na nasa radyo. Tama. Totoo Oo. yan. Ako talaga nakikinig ako sa mga, Yan, kahit sa oo. ibang istasyon, wala Unlike sila. ngayon, meron na mga Online, may mga meron na, online, oo. meron. Pero that time kami pa lang. So, Oo. even nga Ang galing taga nga. BIR, nanunood, nakikinig. Nakikinig Yes. sila. Lalo na yung related sa kanila. Let's say, ang topic may open case si taxpayer. Anong ginawa? Hindi naman kami pwedeng mag-mention nung saang RDO yun. Pero, Huli. uy, nandito yung taxpayer na yan last week. Case namin yun. Ganyan. Oo. Sa pagpili ng topic naman, halimbawa, doon na tayo sa tax. Walang pagkakaiba po sa ka-taxpayer ako sa tax service. Same lang, tax pa rin lahat ang pag-usapan. Mas mas naging detalye yung okay. yung tax service kasi that time ay diyan na nagsimula yung Facebook. Yan, Ayun, oo. Nag-Facebook tayo. live na kayo. Nag-Facebook live na tayo. Imagine, nagsimula kayo walang Facebook live? Yes. Gaano nakatagal Radio lang talaga? yun. Oo. Radio lang dati. Radio lang. Oo. Para na-imagine kung matatanda na talaga tayo. Kasi simula sa radyo, walang Facebook Live. Hanggang nagka-Facebook Live. So, nagbibistory ako ng maayos. Oo nga. Yung ka-taxpayer kasi, ito pa, nandun lang tayo sa AM. Ang problema, maraming mga taxpayer ang gustong-gustong makinig sa atin. Ang problema, wala silang radyo. Yan, oo nga. Ayun. Kaso internet meron. Sa internet meron. Yun na nga, isa pang challenge din. Kasi may mga bahay na ngayon, wala ng radio. Kapartner Randy, At kapartner AM. Friends. Oo, AM. FM, meron. Kaya lang may mga radio FM lang ata eh. Hanggang sa dumating na itong may Facebook Live. Ito Doon na sa may Facebook. nagka-Facebook Live. So, inere na kayo na may video na. Yes, starting February 1. Yun. February 1 naman yun. Tapos nagtapos siya ng ng before pandemic. Nung March 15, nahinto yung Facebook Live dahil nag-pandemic. Ayun. That time, kung di ako nagkakamali, ano pa kasi dapat magda-live ako. Muntik na akong pag-akyat. May ehem. May ehem ako. Hindi ako pinaakyat. Medyo ganon. Ng panahon na yon, mas nakakahiya ang umubo. Yes. Di ba? Oo. Makati ang ko. Hindi na ako pinakyat. Doon na ako sa baba. Tapos uwi na. Ayun pala that time, Naka-lockdown ng itong building. Itong building. Yes. Kung nag-ehem ka no, nasa 6th floor. Naka-quarantine ka rito na ilan taon. Hindi ka nakakalabas. Oo nga. Pagka-quarantine. Ilang taon ako dito. So challenge yun na kayo ay pandemya. Yun na isa pag-usapan natin sa tax service. To, nung pandemic, alam natin na lahat tayo naka-remote eh. So, anong ginawa niyong diskarte? Wala nang Facebook Live, pero tuloy yung radio. Yes. So, paano kayo nagbo-broadcast? Marami. Yun, kakatuwa. Kapatid Randy, ako muna. Sige, alamin natin. Eto masaya. Wala ako sa Manila. So, March 16 ata. I think nag-travel pa ako sa Birak nun eh. Wow. Meron akong transaction sa BIR. Akala ko bakasyon na. No. Biyahe ako sa Birak and then nag-announce ang Manila na wala nang biyahe, masasara lahat. So, instead na magantay ako ng flight ng Wednesday, diretso na ako sa terminal ng Birak, pabalik ng Manila. So, pack na ako ng things ko. Saan ako mag-i-stay? Sa Manila, sa probinsya, o saan man? Yan. So, ang ginawa ko, sinakay ko na lahat, Friday yun eh. Sinakay ko na lahat yung mga napaka-importante sa aking dokumento, plus my laptop, mga dokumento lahat ng mga clients. Opisina As in, mo. opisina Nasasakyan na ang opisina mo. Oo. So, that time, extension office ko yung sasakyan ko, na-assign ako, umuwi muna ako ng Dasmariñas, Cavite. Ayun. Ang masakit nito, doon sa bahay namin, walang internet. Oh. So, siguro mga 100 meters away, may signal doon sa puno ng duhat. So, para na alam ko na mangyayari. Sabi ko, nako Randy, Sir Randy, paano to? Ang slot natin, sir, is 6:30 ba? Ng gabi? 6:30 ba o 7? 7 ata. 7 na yata. 7. 7 p.m. to 8 pala. Same Seven. ng ganitong Same, time okay. slot natin. Same. So, ginagawa ko dun, sir, 5:30. Pa-practice ko na. May signal ba dito? May signal Ay, ba hanap dito? mo na yung signal. Hanap na ako ng signal. Shucks. Yun. Dala-dala ko na yung aking script. So, nagprograma ka sa duhat.
Yun. Ay, dagdag ko lang yan, partner Manuel. Okay. That time kasi, from March 15, naka-Viber patch na lang kami. Ayun, oo. Sa Okay. pala. Viber patch. Anong taon po ito? 2020? 2020. Ayun. 20. Starting nung Kasagsaga na. nag-pandemic. Hanggang 2024. Bago kami, hanggang 2025 So 4 years actually. yun. 4 years na naka-Viber lang. Yes. Ah, Hanggang survive. 2025, actually, Viber pa kami before mag-March 6. Mag-BNT. Bago mag-May 6 pala, naka-Viber patch pa din. Oo nga. Kasi alam ko, talagang, kayo, alam ko, pag naka-live kayo, audio lang, audio. At Audio. yun ay Viber ang ginagamit. Yes. Kasi hanggang sa, ito ay inabot ng 4 years. 4 Pero, years, kumusta oo. yun? Kasi sa trabaho nyo, kasi marami kayong mga kliyente rin, ano? Yung ba ay naging, paano yung, what you call this, parang time management nyo dun sa Number one. programa at kailangan may gawin pa rin talagang trabaho nyo. Time management Yeah. ang nangyari sa akin noon. Kasi, dati noon, naka-quarantine lang tayo. Sabi, na para tayong mga construction worker, nasa barracks. And then, pagdating ng May 18, May 15 actually, pwede na lumabas sa mga accountants eh. Kasi na-extend yung filing ng ITR, naging June 15 Inallowed yung kayo deadline. pala Oo. noon, oo. So, nangyari sa akin nun, sorry po sa mga enforcer, nagiging doktor, nagiging abogado, nagiging accountant po ako sa kalsada para lang po makalusot, makapunta sa mga kliyente, makomply ko yung mga dapat kong maasikaso. At hindi lang po buong Metro Manila yung aking naiikot. Pati probinsya. Pero hindi Yes, naman lockdown oo. yung mga probinsya. Di ba Metro Manila lang? No, pati probinsya. Pati probinsya, oo. Grabe talaga. Kaya kung saan ka nag-stay that time, Doon ka lang. Doon Doon ka ka lang. Hanggang oo. manigas tayo doon. Pero after nga yung May 15, lumabas na ako ng May 17 eh. Una kong biyahe is Pangasinan. Okay. Papuntang Alaminos. So, ng boundary po ng Tarlac and Pangasinan, hindi ko naman alam na paglabas ng Kamiling, Tarlac na pala yung masasabi ko eh. May hearing ako, ganon. Hindi ka pwedeng lumaba, hindi ka pwedeng pumasok sa kanila. Okay. Yun. Kasi nga ang higpit, kasi nga ang taas nung ang dami ng COVID cases, kanila. Oo. Ayun. Wala akong choice eh, kasi kailangan kong pumunta sa korte, may dapat akong asikasuhin. Wala akong choice. Kailangan makapasok ka talaga. Nakiusap ako. Makikiusap kayo. Pero di ba kami naman sa media, nung time na pwede pa kaming lumabas, may pinapakita lang kami ng letter. May dokumento tayo. Yes. Kami. Ganun oo. din kayo. Yes, Ah, kasi okay. meron dun eh. As per, alam ko partner Randy, yung may dinidikit pa tayo sa Sticker? sticker. Hindi siya sticker, sasakyan? yung regulation. Ah, Hindi siya, okay. sinasabi doon na you are allowed, covered ka nung 30% na pwede kang lumabas. Grabe yun. And then, di ba, meron pa tayong specialing. Yung mga accountants kasi, like ako, galing ako ng Dasmariñas, Cavite, may aasikasuhin ako somewhere in Balagtas, Bulacan. Yun lang yung way ko. May nakadikit ako dun sa sasakyan ko na part ako nung 30% Yun. na allowed lumabas. Ganun din ka partner Randy. Hindi. Sa bahay. lang ako. Nag-opisina ka sa bahay mo. Sa office lang ako. Pero magkaiba yun, parang trabaho nyo, no? Madalas si ka-partner Randy sa office, si ka-partner Crest ay libot ng libot para kang supervisor ng bayan. Hindi lang kasi ako accountant eh. Okay. Messenger, driver, nagiging doktor, nagiging abogado tuloy. Totoo yun. Saka, miski sa batas, nagsasalita kayo tungkol Yes, sa batas. oo. Talagang, detalyado. Si ka-partner Randy, nung pandemya, ay nasa bahay lang naman kayo. Opo. Pero po, may mga kliyente kayo nasikaso. Plus, yung programa nga. Yes. So, ano yung maging mga challenges? Kasi si ka-partner Crest, halos walang signal. Kayo, may internet naman. Pero, bago nyo sagutin yan, magkakape muna tayo. Sige, masarap yan. Sige, kape. Hindi mo na yung kape. Let's have a break. Mag-celebrate tayo dahil napaka-special ng usapan natin yan. Paano nagsimula ang business natin to? 2 programa ang pinagmulan nito at mamaya itutuloy pa rin natin dito sa business natin to. Magbabalik po kami. Business natin to. Dahil business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
natin to. Dahil business natin to. Business natin to. Yan po ang aming programa. Dito po yan sa Radyo La Verdad. 13.50 ang UNTV Radio. Ako pa rin po si Manuel Recuenco. Ang ating po mga panauhin muna ngayon. Kapartner Randy. Hello, magandang gabi uli po. At kapartner Crash. Ayan, welcome back. Yeah. Ayun muna ngayon. Nasa hot seat muna kayo. Ngayon, pandemic ngayon, si kapartner Randy, punta muna bago tayo dun sa mga segment na nangyari sa programa. Pandemic, kumusta? Anong challenges sa inyo ng kapartner Randy? Nasa Actually, bahay nung kayo? pandemic, sa bahay lang talaga, partner Manuel. Never kang lumabas. Lumalabas actually kasi may sasakyan ka. Kapag may sasakyan ka that Okay. time, pwede kang around the community, parang ganun. Wag ka lang lalabas ng sasakyan. Huli ka. Huli ka at that time. But nung 2021 kasi nagkasakit ako, partner Manuel Okay. Yun yung na-hospital ako that time. During the pandemic, na-hospital din. Hindi naman COVID, but sa heart ang sa puso. Sa puso naman that time. So ilang buwan din ako nawala that time. So, Dalawa, tatlo. sino sa programa na iwan? Si kapartner Crash lang? Meron ba tayo nun? Yes, si partner ikaw at si Gina. Ay, kaming dalawa. Okay, oo, oo. Kahit mag-isa, okay lang. Or kailangan Hindi magkausap ko pa na rin. matandaan. But sila pinag-sub ko muna. Two months yun. 2 months, oo. But kung di ako nagkakamali, pagbalik ko, paminsan-minsan kapag wala si partner Chris at si partner Gina, ayan, tuloy-tuloy pa din. Nagsasolo ka. Nagsasolo flight ako. Ang tawag dito. At yon kapag solo, anong challenge sa isang host na gawin ang isang oras na programa? Ay, mahirap. Kasi ikaw yung topic, di ba? Oo. Ikaw gagawa ng topic. Walang Syempre, kausap. Wala kang kausap. Ang hirap eh. Ikaw ang host, ikaw na ang guest. Oo. Actually, i-explain mo para kang nagtuturo sa eskwelahan. Parang teacher. Or online, ikaw Webinar. May webinar. Parang ganun ang nangyayari. Galing. Pero yung audio lang talaga yan. Audio wala lang pa tong talaga. wala. Yes. Wala pang Facebook Live. So, ngayon, kapartner Randy, paano naman nagsimula? Kasi na-involve na ako dito noong nagkaroon na ng business natin to. Bakit nag-decide naman ang management na gawin itong parang mas malawak? Kasi business ng pag-usapan at parang nakasegment na lang yung tax, kapartner Randy. Kasi that time, ang nakita ng management nung kinausap kami, kung di ako nagkamali, September 2024, kinausap tayo, partner Chris, Yes, oo. ni Ma'am Annie at ng Yeah, management. ni Ma'am Annie, Oo. ng station manager. Ng station manager, dapat na itong, kailangan, I-split. Oo. i-level up na. Okay. Hindi lang yung tax talaga, para maka-inganyo din ng mga sponsors, mga gano'n, Yes. di ba? So, mas marami ng mga businesses na makikinig at manonood sa atin. Yun. Ayun ang target. Mas lalo yung mga small businesses natin. So, Ayun ang focus target. yung business na. Kaya, nasa title na business natin to, involved na yung mga listener at target yung gusto magnegosyo Yes. sa programa. Oo. At kapartner Chris, nandun pa rin yung tax. Hindi pa rin, kasi may tax Yes. reminder ka nga. Tapos may iba pang pag-uusapan. May minsan may topic tayo na puro tax na talagang yun ang expertise nyo. Dumami kasi din yung yung segment. So na-split siya from dati tayo tax, ngayon meron ng tax, meron ng deadlines, BIR din 'yon. Meron na din na ibang agency like paano ka magse-set up, paano ka magre-renew ng business permit. Yeah. Ayun. So ang involved naman diyan is LGU. Then, meron pa tayong naging segment din about labor. Yes. Ayan. So, ando din yung mga current event like biglang dumating yung amnesty ng estate. So, kinakailangan din, hindi lang siya naka-involve, hindi lang naka-angkla yung topic before natin sa business natin to doon sa tax. Kasi masyadong literal yung taxation eh. Sinasabi nga nila, ano ba yan? Sabi nung pamangkin ko, ano ba yan, mamita? Laging tax na lang. So, ngayon, nakikinig na rin siya. Yes. So, ganito pala mag-put up ng business. So, hindi lang BIR. Before Yes. ka mag-BIR,
Kung ikaw ay individual, DTI ka muna. So, may ibang government agency na nai-involve. So, doon pumasok yung about business talaga. Yun. At ito na nga, nahalata ko rin sa program na hindi lahat about business naman. Kailangan may guest din tayo na pag-uusapan ang tax. Yes, Yeah. tama ka dyan. Kasi talagang pag may business ka, nandun ang tax. Laging Nakakibat nakaangkla. Nakaakibat siya. Laging nakaangkla yung tax. Sabi nga nabuhay. Nabuhay. May tax. Nag-business, mayroon ng transaction, may tax involved. Namatay yung isang taxpayer. May tax pa rin ba? Meron. Grabe. Minsan talaga miski ako pag nakikinig ako sa usapan natin, pati yung usapan natin, parang na-amaze ako na may mga ganun. Kaya dapat lang talaga malaman ito ng mga tao, lalo na yung mga gusto magsimula ng negosyo. At kung may negosyo ka na, baka di mo pa alam ang tungkol dito. Yes. Kasi po, ito po Kapartner Randy, Kapartner Cres, mga accountant po yan. Ngayon, ano naman yung Kapartner Randy, Kapartner Cres, ang mga paborito ninyong naging segment o kaya, guest natin na topic na talaga nag-enjoy kayo na parang hindi nyo halata, ay, extra na pala tayo. Actually, Partner Manuel, unahan ko na si Partner Yeah, Quest. yeah. Oo. Actually, ang most memorable sa akin, yung first time natin, Aba. nung May 6. Oo. Grabe yun, kinakabakabahan. Pati ako kinabahan ako, ha? Yes. Sabi na ni Shelo, ang EP natin, ano nangyari sa'yo? Nagbabasa ako ng script, eh. Oo. Actually, tama ka dyan, Partner Manuel. Yung nagkaroon ka ng script, kasi dati wala eh. Walang script diretso. tayo. At wala tayo, paminsan-minsan, sa tax service kasi, sometimes, may mga din tayo, mga guest din tayo. But all about tax. Yes. Yes. But ang itong starting May 6, 2025, na to eh. Nandyan na yung mga business owners. Oo. Nandyan na yung mga coaches natin. Oo, daming coaches. Ang gagaling. Oo. Mga VA natin, di ba? Oo. Na kumikita na dapat malaman ng tao na pwede pala maging trabaho ang ganitong bagay. Pero dun sa naging guest natin ka, Partner Randy, sino ba ang paborito mo? Ay, syempre, mga mga VA natin. Oo. Okay. Mga virtual assistant natin, di ba? Oo. Kasi yan yung mga ang daming nanonood sa atin, actually. Actually, dami nanonood sa video na yan. Yes. Ano lang yun 5 minutes lang ata yun. Oo. Kasi in-split natin, kinlip natin bago yung full episode. Ang dami nanood nung tungkol dun sa VA. Yes, sinimula natin kay Sir MJ, kay Ma'am Nat, Oo. kay Sir yung isang lalaki, nakalimutan ko yung isang lalaki. Sir Clyde ba? Or ito lang Si recently? Clyde. Recent, nakalimutan Marco? ko. Ay, hindi ba si Marco? May isa pa. AJ. Yung, yung AJ? freelancer. Oo, Yung oo. about freelancer. Si Tapsilog. Ay, Tapsilog tuloy. Hindi ba? Yung mga yan, ang dadaming mga Oo, mga... galing. Kasi sa tribe kasi mga members ng tribe yan. Ano yan, nasa 5 to 10,000 members Wow. yan. Yan yung mga nagsusupport sa kanila. Yan yung mga... Kay Sir Shai, Shane ba yun? Shai? Shy. Shai. Din, ang daming nanood din that time. Oo, parang yung katulad to nung May 6 may video dito. Ayan, isa sa favorite ito yung Sir Randy, yung una nating episode nung May 6. Yan yung kabado tayo. Oo, kabado. Ako kabado ako dyan. First time ko. Nawala pa ako dyan. Oo. Kabado ka, malamig pa yung kamay. Yes, oo. Nawala pa nga ako ng ilang segundo that time eh. First na tanong ko sa guest natin. Okay. Papanoorin natin yung isang video na to, yung first episode dahil ito lang yung kumbaga isa sa mga memorable. Panoorin Yes. natin at pakinggan. Within 30 days after the election. So pag nanalo ka, dapat alam mong gampanan yun. Sir Renz yan. Pag natalo Sir ka, Renz. please lang, gampanan mo pa rin. Ayun. Baka naman nung natalo, talo naman ako, ba't ko asikasuhin yan? Pero kung halimbawa, di niya inasikaso, Sir Renz, nung talong kandidato, anong pong pwede mangyari? May penalty sa COMELEC. Sa mga subsequent events, pwedeng ito ay mag-disqualify sa iyo sa iyong susunod na pangangampanya. Okay, disqualification pala. Sir Renz, may tatanong pa ako, no? Ang dami kong tanong tuloy. Maari din bang patawan ng tax or donation yung mga donation ng mga sponsor natin during election time, kahit bigay pa ito ng ating mga kamag-anak or yung ating mga
Kaibigan. Yan. Actually, ito yung sinabi ko nung unang tanong. Ang donation or bigay or campaign funds para sa kandidato ay hindi subject sa donor's tax. Okay. Except kung hindi mo naubos during election. So dapat magamit mo during election at i-report mo kung saan napunta, saan nagamit. In the event na hindi mo naubos, may nangyari na ito eh. Yung isang kandidato na nag-excess, Cut mo ang na yun. sabi niya, ginawa ko ang aking responsibilidad, binayaran ko yun. Yun. Sino nga kapartner? Sir Renz. Sir Renz yung Renz kapartner yan, Randy, oo. kapartner Chris. Yan yung pangalawa nating guest Oo. that nung May 6 na yan. May Yung 6. first natin si Sir Henry Gao that Ayan, time. si Henry Gao. Tapos yung second all about Sa election. COMELEC yan, Sa election. election. Oo. Taxation sa sa election. Kung di ako nagkakamali. Opo. At yun ang paborito rin ata ni Kapartner Chris, yung tax amnesty na para sa isa ba sa mga memorable din ba na segment yon or Ayun, episode? yung kasi nga amnesty, palapit na kasi yung deadline eh. Okay. Na-extend kasi siya from 3 beses na-extend eh. So, na-extend siya until June 15. So, isa sa naging paborito kong topic is tax amnesty because unang-una, halos ako din yung yan yung trabaho ko. Kaya pala. Oo, kaya nationwide. Forte mo yun, forte. Yes, forte ko yan. Yung collection ng mga evidences, yung family tree, ayan, yung ating naging guest, si Sir, sino nga ba to? Melvin! Melvin. Sir Melvin, Oo, no? oo. Parang recently nag-guest sa atin ulit yan. Dalawang beses na siya. Ah, nag-guest. Dalawang twice beses na. na Oo, siya. nga pala. Oo. Yeah. So, yun. Paborito ko yan, yung estate tax amnesty. Kasi nga, una, inaral ko talaga yan. At the same time, nationwide, yung mga clients na nagsisettle ng estate na mga hawak ko, hands-on ako na umiikot. Hinahanap ko yung mga dokumento. Let's say, merong isang property, yung isang deceased na matay sa Batangas City or sa Lipa. Meron pala siyang dokumento. Meron pala siyang property sa Tuba, Benguet Okay. na bangin talaga. Bangin. Bangin, oo. Ito yung kinahulugan ng ating isang government Sa Quezon ba yan? official. Sa Malapit Quezon? doon. Yun mismo, yung lugar na yun. Sa Quezon talaga? Sa Tuba, Benguet talaga yun. talaga? Grabe. Malaki Kaya bang property? alam ko gaano kailalim yung Malalim talaga yun. Oo. So yung para ano pala yung Baguio pala, para Hong Kong din. Kung alin yung bangin, yun yung mas mahal yung valuation. Ay, ganun? Ngayon ko lang alam yun. So yung kliyente mo may property doon, sa Wala Tuba. wala sa pinagsabihan. Wala. Yun ang masakit doon. Hindi alam ng family niya na may property yung daddy nila sa Tuba, Benguet. Benguet. Ano niya si yung nahulog doon? Hindi naman, wala naman. Wala baka may mistagan. Wala Yun. naman. So, very challenging kasi yung estate amnesty kasi magko-collate ka ng dokumento, magdadrop ka ng extrajudicial settlement, hahanapin mo sino yung mga legal na tagapagmana. Grabe. Ano yung mga dokumento pertaining to mga properties owned by the deceased. Ang matindi ka ito, hahanapin mo halimbawa yung tagapagmanang isa lang yung pangalan na ginagamit. Pero yung palang birth certificate niya, 2 yung pangalan niya. So, another process na naman ako. Paano ka gagawa ng mga affidavit? Paano mo i-proof na yung pangalan ni Maria may kadugtong pang Isabel? So, Kasi magkamay lang ng isa, hindi na siya 'yon. Hindi na siya yun. Oh, Meron grabe. siya yung letter I, naging letter E. Ibang usapan na yun. Ibang Ganun usapan. ba yun? And, May problema pa, may ganun pa naman akong kakilala. ang masakit nito, hindi lang siya sa Metro Manila eh. Okay. Outside Metro Manila, somewhere sa north, hahanapin mo pa yun. Oh. So, ganun ko po tinatrabaho yung estate tax amnesty. Tsaka parang kang lawyer din dyan, Kapartner Chris, no? Hindi naman, pero kaya lang, inaral ko kasi siya. At the same time, siguro yung naging experience ko na before, nag-a-apply ko pa rin hanggang ngayon. Ayun. Iyon. Ako naman ay tungkol dun sa labor law, Kapartner Randy. Kasi, magtatanong ka sa akin, Kapartner. Tanong ka sa akin, Kapartner Randy. Bakit labor law? Oo nga. Ituloy mo na. May tanong pa eh. Pero, kasi,
nung palang pagsimula ako sa FM, mahilig akong rumakit. May mga hosting dyan. Kapag may mga, mga concert, may mga events yung mga teleserye sa kabila. Isa ako sa mga nag-host doon. Ngayon, ang mga nakaka-curious ako kasi minsan bibigyan lang kami ng TF ganyan. Ito na, may TF ka na. Pero minsan iniisip ko rin dati pag may mga racket ako sa labas, kumusta yung security ko? Halimbawa, paano pag may nangyari, ako ba ay pwede ba nilang sagutin kapag na-aksidente ako? Okay ba na sagutin nila ang bills ko? At dun sa kikitain ko ay kailangan ba magbayad ako ng mag-tax ako or may kailangan ba akong bayaran sa BR? Nagkaroon na ako ng sariling, di ba may sariling resibo kapag kapag freelancer ba ang tawag? Yes, meron. May sariling resibo, may isang basket ako ng mga ganun. Kailangan ko magbigay. Kailangan mo mag-file. Mag-file. At kailangan mo magbayad ng taxes. Yan. Pero bago natin ituloy, ito yung isang clip natin ng tungkol sa labor law. Wala pa. Oh, wala na. Na-traffic. Binaha sa may Balintawak. Sa Balintawak. Binaha. Sige. Mamaya na siguro. Okay, anyway, yun ang nagugustuhan kong pag-usapan. Kasi napakarami rin mga nagtatrabaho. Freelancers, mga empleyado, regular at hindi regular, magkakaiba eh. Yes. Kaya dapat aware tayo kung sa isang kumpanya kayo ba ay regular, hindi pa regular, or kayo ay nag-outsource lang sila sa inyo, ano yung mga karapatan nyo. Kaya maganda yung mga nag-enjoy ako sa mga ganong usapan. Pati yung mga may kliyente na abroad. Paano may ingatan din ang karapatan ng mga nagtatrabaho na ang kliyente nyo nasa abroad. Correct. Ayun. Yun, isa sa mga kaya nagustuhan ko rin. Partner Manuel, tanong ko lang dyan. Eto, wala sa script. Sabi mo kasi, sabi may TF ka. So, hindi ka empleyado that time. Saan Hindi po? ka doon nung panahon na pangalan nito, yung nasa DJ Talent ka. kasi siya. FM. Talent din. Talent ka na. Oo. Pero, syempre, talent din. Kaya mas marami akong racket sa labas. Kaya hindi ka na talaga Hindi. pumasok sa pagka-empleyado. Oo, kasi mas marami kang pwede pang magawa na walabas na doon sa company na ginagawa mo. Like yung may mga voice over. Kasi kahit nasa kabilang istasyon ako dito sa may Kamuning, nakakapag voice over ako sa kalaban na ng istasyon. Doon naman sa may number 5. O di nakakapag-racket ako. Kaya nga nagugulat yung bangko kasi check bibigay sa amin eh. Bakit ang ID mo kalaban ng network na ito? May racket nga ako dyan. So, Pero that time, ka-partner Manuel, nagbabayad ka ba ng tax? siyempre! Yan ang susunod ko na dun eh. Siyempre! BIR, naka-register ba to? Opo, natural. Kasi in-explain na sa akin ng kausap ko ring accountant. Kaya kailangan talaga. At kailangan din miski dun sa namin, kapag may hosting, kailangan namin mag-resibo ng tawa, mag-resibo. Kasi ka-partner Manuel, kaya ako natanong sa'yo, no? Marami kasing talent, hindi nila alam na dapat pala silang mag-file Yes. or mag-register ng kanilang business as sila ay talent. Yan. Oo, basta ang intindi lang nila, kukolekta sila ng cheque, deposito, tapos na, wala na yung, as ikaw ay Filipino citizen, meron kang obligasyon sa Philippine government to pay your taxes. So, ang nakita ko lang din, ka-partner Randy, no, during airing ng ating from ka-taxpayer ako, Yeah. tax service, to business natin to, nakakapagbigay tayo ng idea sa mga viewers, sa mga listeners natin, let's say mga talent na, dapat pala akong magbayad ng tax. Yun. Kasi marami talaga yung nakikinig sa atin, nanonood, Yes. nagpa-follow dun sa ating programa. Pati mga artista nga. Kaya mga Yes. artista makinig po kayo sa amin. Kasi papaliwanag po nila ang tungkol sa... Kasi bagay alam na nila yan eh. Correct. Kasi at ang mga talents talaga. Pero kapag ni Randy, may mga aabangan ba tayo sa program? Ay, Dito nako. sa business natin to. Isa sa pag-uusapan natin. Yes. Nako, partner Manuel, madami tayong pag-uusapan. Wow. Starting January. Ang line-up ng ating EP, nako, puno na hanggang January 31. Wow. Ganda. So, Fully book na. fully book na. Hintayin nyo na lang kung sino-sino sila. Ganun na po Oo. karami naka-line up namin at marami pang gustong pumila O ba? magpa-line up. Kasi kanina din, merong gusto din na maging guest din dito sa ating programa.
samantalahin daw natin kasi nandito pa siya sa Pilipinas. Correct. Aba. Oo. So, ibig sabihin, nakaka-amaze naman kasi ibig sabihin, na-appreciate niya yung ating programa. Kasi nga, una, sinasabi ng iba na very educational yung ating programa. At the same time, nakakabigay talaga tayo ng inspiration at natututo talaga sila. Yes. Hindi lang sa larangan ng pagbubuhis at sa larangan din ng pagnenegosyo. Yun nga. At natutuwa ako, napapaliwanag dito sa program, yung sasabihin ng iba, bakit ba, pwede bang wag na lang magbayad ng tax? Kasi ninanakaw lang naman ng mga corrupt na yan. Kaya lang sabi nyo, hindi pwede, di ba? Kasi may maraming epekto sa ekonomiya kapag hindi na tayo magbayad ng tax. Correct. So, dito po, makinig kayo lagi sa business natin to kasi hindi lang negosyo ang pag-uusapan natin. Kasi part na to ng public service na binild ni Kuya Daniel simula sa UNTV, sa Radyo La Verdad na makapag-inform tayo sa pamamagitan ng mass media, ng media, ng mga programa na makakatulong doon sa mga hindi pa aware, lalo na yung mga magsisimula pa lang na magnegosyo at patungkol sa mga tax. Correct. At Partner Manuel, yan yung advocacy natin na sinumulan natin noong 2015 Yeah. na itutuloy natin ngayong 2026 and And onwards. onwards, oo. At abangan ang mga mapapakinggan, mapapanood sa programang business natin. At baka yung may mga events sa labas ay pwede ring magawa ng programa para matulungan yung mga naghahanap ng trabaho, Yes. yung mga magsisimula ng negosyo. Kasi nandun pa rin yun, part pa rin yun ng programang business natin. Yes. Partner Manuel, hintayin nila yan dahil this coming May baka yung sinasabi maging totoo yan. Yun. Oo. So, la-line up na rin ba sila? Naka-line up yun. Naka-line up sa atin yun. Oo. Grabe. So yan, nagsimula sa tax, katax ba yun? Kataxpayer ako. ako. Naging tax service at ngayon ay business natin to. Yes. Mas malawak ang pag-usapan, negosyo at tungkol pa rin sa tax. Kaya huwag niyo pong bibitawan ng programa mga kasangbahay. Ayun. So yun, maraming salamat po sa inyong oras at puyat pa ata kayo. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras natin. Oo. Grabe, ganun talaga minsan. Kala ano? ko kwentuhan lang. Patapos Oo nga na pala yung show natin. Pero personally, ano ba ang pangarap niyo para sa programa? Simulan natin kay Partner Randy. Ako, pangarap ng simple lang. Mag-continue lang to ng mag-continue ng 5 to 10 years pa. 'Di ba? At syempre mas marami tayong mga mag-guest, 'di ba? Yes. At lumawak pa tayo. Oo, ganun kasimple lang. Yes. At marami tayong matulungang mga taxpayer at mga business owner. 'Yun ang importante. Yes, Ayun. ka-partner Chris. Ako mas gusto ko lumawak pa yung mga segment. Kasi naano ko doon na ang advocacy rin naman natin ay ma-educate natin yung mga taxpayers, yung mga business people na akala nila wala silang obligasyon sa government. So, through yung ating show, na-expand natin or na i-implant natin sa kanilang mind na sana magkaroon pa ng another segment na makakatulong sa kanilang negosyo at makapagbayad ng taxes legally. Yun. Ayun. At sana, Partner Manuel, kasi minsan kulang na tayo ng 1 hour. Pero minsan nakakatuwa dahil minsan nakikita ko yung podcast. May podcast din kasi ang programa, BNT Extended, na available sa Spotify at ganoon din sa iba pang platform. Kaya minsan doon yun tinutuloy yung Yes. usapan. Kung sa nabitin podcast. tayo sa business natin to on air, doon po tayo sumunod. pwede rin yun. Yung mga nabitin nating mga topic, doon namin Oo. sasagutin at tatalakayin ni ka-partner Randy ay Yes. yung doon sa ating mga podcast. Yeah, and that is a BNT podcast. Pero ako naman ang pangarap ko ay sa sinabi niya magtuloy-tuloy kasi ang nakita ko ay parang kaya nga pina-level up yung programa para mas marami matulungan. So, nandun pa rin tayo sa track ni Kuya Daniel Razon, ang ating CEO, na may public service laging touch yung programa. Na makakatulong tayo sa mga dapat abutin nating kamay. Kasi sila ay hindi naman sila agad makakapagkonsulta ng mga CPA eh. Yes. Hindi sila makakapagkonsulta ng mga Lawyer. lawyer at saka mga
coaches sa business. Dito, pakinggan nila sa radyo, panoorin nila sa Facebook at YouTube, ay matututo agad sila. So, nandun pa rin tayo sa track na may public service ang programang business Correct. natin. At ang- ka-partner sige Manuel, po. singit ko lang, meron pa tayong segment doon, partner, or yung kung hindi nila maitatanong live, Yes. pwede silang tumawag sa ating hotline number or pwede mismo silang dumiretso dito sa ating show. Yun. Ka-partner Correct. Randy. At Hindi ito- lang hotline number Oo. pwede silang mag-message sa atin Oh, sa sa Facebook. Sa Facebook. Facebook. Business natin to on air. I-message po niya. Libre po yun. Yeah, pwede Walang lang sagutin yan. bayad. Oo. Totoo yan. Grabe, napakabilis ng oras pero kailangan na talagang natin mag-extra pero pangarap natin, salamat sa Diyos at may programang pinabibigyan ng effort dito sa programa sa Radyo La Verdad 1350 na patuloy na magbibigay ng tulong naman sa ating mga kababayan. Ito po ang business natin to. At ka-partner Randy, maraming salamat. Ka-partner Chris, maganda yung extra natin, na-memorize ko na rin. Sige na, sa'yo na. Sige. Sa'yo na. Pero sisimulan ko na, sa negosyo ay walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil Business business natin to. Maraming salamat. Thank you po. Paalam Happy po. New Year. See you next week. Chris at